the affidavit, the judicial affidavit of Mr. Guban. Have we distributed copies to our members for today's hearing? I don't know if the COMSEC have given the copies of the affidavit and the judicial affidavit to all the members. Okay. We can ask the COMSEC, Mr. Secretary, Mr. Chairman. Okay. While we are reading, we will give all the members 5 minutes to read the affidavits that are distributed to the members, and then thereafter, when we resume, we will propound questions on the witness that will be presented before this committee. May we ask, by the way, Mr. Jimmy Guban is a PDL. He is now under the custody of Bureau of Corrections. And because of his letter to the committee has requested that he be present in our hearing today to be a resource person as well as a witness with his signed judicial affidavit. So may we ask the security to please security, the sergeant to escort Mr. Jimmy Guban to this hall. 1 minute suspension. Siguro kahit ito yung last 3 paragraph. With the forum which this Quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth and nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I have not served with copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Asierto has personal knowledge of the importation of 2 magnetic lifters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Ngayon ko din po may lalabas kung bakit ko tinuro si Colonel Asierto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is may 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs, pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PDEA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs
pinalitan na galing sa PDEA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During the time, Your Honor, operatiba na po ako, organic po akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluensya. During the first few months, Your Honor, marami na pong nawawalang containers sa Port of Manila, sa Taguluhan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then checked. May access na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip.
nanalangin at sinabi ko sa sarili ko para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Navarro. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay tiga Calapan, Oriental, Mindoro. Meron akong kasama na tiga Oriental, Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Navarro ay tiga roon, na-check niya kagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang ang pamilya ni Hernan ay tiga roon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ako yung binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Navarro. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, pag-i-confirm mo na lang kung mayroon parating or what. Alam nyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, dalawa or tatlo, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may kilyang yan eh. May kilyang yan, advance. Pulong. Sabi, hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala akong kakwenta. Parang hindi po na, parang normal na normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas, ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa Senate. Umamin sa Senate na kanya yung kargamento gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandun po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? 6 na taon po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tukana, double barrel, kunti lang na droga, kulong kaagad, patay kaagad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko yung chick, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor? Nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala akong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog. Nandoon po ang testimonya ng mga PDEA. Kasama kong PDEA sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas ang iba-violate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng Past Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang unti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung paano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natistigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga taga-customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan?
Napakasakit po mga kalagalang-galang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Meron pa, pero mamaya naman, baka tumas ko, BP ko. Salamat, Mr. Guban. Uminom ka muna ng tubig at bago ka namin... Alam mo, Mr. Guban, ang iyong affidavit ay maaari naming tanungin. Nang sa ganon, kung ito talaga ay ikaw ang gumawa, at kung ito talaga ang katotohanan, lalabas naman po yan sa inyong mga sagot. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman na Jimmy, kung ano ang posisyon mo sa Bureau of Customs? Ako po ay isang intelligence officer 1, as yun po yung item ko. But during the time, I was designated as the OIC chief of the CIS, Customs Intelligence and Investigation Service, Port of Manila. Ilang taon kang operatiba sa intelligence sa Bureau of Customs? I was with the Bureau, Your Honor, for 17 years. Hindi po ako umaalis as intelligence operator, intelligence operative. Pwede bang masabi mo sa committee ito, ano ang rason bakit ka nakakulong? Your Honor, ang ganda ng intensyon ko po dahil sa utos galing sa taas ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs, hinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lawang Cebu. At yun na yun ang ikinaso sa akin, conspiracy to import ng illegal na droga. At ako po ay dinalhan or nagpresenta sila ng halos 40 o 43 witnesses, kaya 4 na taon po ang proseso namin sa korte. Then kasama po yung tiisin, 4 na taon po akong nagsuffer ng kulong habang naghihiring sa Manila Regional Trial Court. Pwede bang malaman kung ikaw ang gumawa nitong affidavit na ito? At kung ito ba ay iyong pirma? Pwede bang pakiconfirm mo? Yes, Your Honor. With the assistance, po, meron ako. Yes, Your Honor. Basahin mo muna, Mr. Jimmy Guban. Let it be known that by the members of this committee that what you have right now is the actual statement that you were mentioning a while ago. Baka tingnan mo mabuti. Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, halos nasabi ko na to, pero if necessary na babasahin ko po para po sa kaliwanagan. Siguro tatanungin ka namin dun sa mga sinulat mo para makita natin kung ikaw ba talaga ang gumawa at ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Yes, Your Honor. With the help of my lawyer, gawa po namin to. Kaya lang po, sabi ko nga, nagkikwento ako, nasa loob po ako ng National Bilibid Prison. Hindi po fresh ang mind ko, pero halos ito na rin po yun. If I may, Your Honor, if I may proceed to read. Sige, make it very short, Jimmy. Pwede mo ba number 3 na? Number 2. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Councilor Nilo Abellira, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Pulong Duterte, the son of the President Rodrigo Duterte, and Attorney Man Scarpio, the husband of the Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs, which according to him were usually pants and clothes, agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. Councilor Small Abellira requested me not to be strict with their shipment after the meeting. Councilor Small always talked to me over the phone and sought my help in the release of their shipment, to which I acceded. In the meantime,
time, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and painantes of the shipment facilitated by Councilor Small Abiliera, that illegal drugs were mixed up with said shipment.